Hello and welcome back po ulit dito sa ating channel, Gemma's Cake, Tarot and Vlogs. So itanong naman natin sa tarot ngayon kung bakit nga ba hindi siya nakukontento sa isa lamang. I-check natin kung mapipick up ba ng tarot yung energy ng iyong partner. Either babae siya or lalaki, it doesn't matter. Ito po ang inyong pamimilian. Pile 1, Pile 2, and Pile number 3. Gamitin nyo lamang po ang inyong intuition sa pagpili para naman maswak sa inyo ang mapipili nyo. Pero also, keep in mind na this is a general reading, so hindi po kayo lahat ay makaka-relate. So, i-take nyo na lang po yung mga messages na makaka-relate kayo and leave the rest. Kung nakapili na po kayo, umpisahan na natin kay pile number 1. So, para kay pile number 1, meron tayo ditong the Locket, Anchor, and the Stork. At ang ating clarifying card or clarifier is Meadow, Vulnerability. So, ang nakikita ko dito, pile number 1 is kaya hindi nakokontento yung person mo kasi baka may nangyaring may problema siya sa kanyang family o yung sa pinagmulan niya, sa angkan niya. So siguro yun yung isa sa naging malaking impact sa buhay niya. Wala sigurong tumayong father figure or mother figure sa kanya. So, alam mo yon, di ba pag bata ka, yung security mo, alam mo na nasa safe place ka. Pero baka hindi ganun yung naramdaman ng person mo. Kaya naman ang nangyari is, hinahanap niya talaga or naghahanap talaga siya ng kalinga or ng atensyon ng ibang tao. At yung gusto niyang tao o yung hinahanap niya talaga is yung kaya siyang manduhan. Alam mo yon, yung dapat siya yung aanderin, hindi yung siya yung mang-aander. Kasi kahinaan niya talaga is mga babae. Hindi ko lang alam kung may iba pa tong bisyo. So siguro yun nga, hindi naging maganda yung paglaki niya. Yung development niya, lalo na sa kanyang environment. So gusto niya lagi ng pagbabago. So parang hindi ito mapakali talaga sa isang babae or sa isang lalaki lang. I mean, kapag nakita nito na na-under ka na niya, maghahanap na to ng iba. Or maybe kasi hindi lang yon. So pwede rin kasi na hindi lang love yung hinahanap niya kasi meron kasi ditong security. So baka kailangan yung babae is or yung lalaki na bibigay yung mga pangangailangan niyang material. So, yan yung dahilan kaya or ilan sa mga dahilan kaya hindi siya makontento sa'yo. So, yan lang pile number 1 ang sinasabi sa'yo ng tarot para sa person mo. Kung hindi ka naman nakarelate or may gusto kang itanong, i-comment mo lang below. Basta sabihin mo kung anong pile ka nakarelate. Maraming salamat sa iyong panonood and see you again on my next video. Bye-bye! Ingat ka! Para po sa pumili ng pile 2, ito ang sabi sa iyo ng tarot or ng ating mga cards. The Stars, 10 of Wands, this is the Bear, the Fish, at ang ating clarifier ay creation, dream time. So parang buhay binata or immature pa kasi yung tao na to. So yun yung nakikita ko at yun yung nafe-feel ko para sa kanya. Hindi ko alam kung nanggaling to sa may kayang pamilya. So medyo nai-stress na din to sa pagiging babaero niya or pagiging lalakero niya kung sa dalawa na yun. So, din naman siya. Napapagod din siya. Kaya lang, parang naging
naging tawag na ng laman. Alam mo yung parang hinahanap-hanap na ng kanyang katawan, ng kanyang isipan, ng kanyang puso, yung pagiging babaero niya or pagiging lalakero niya. Kasi siguro naghahanap kung kung nakilala mo to na may anak na, baka kasi naghahanap din siya ng makakatulong sa kanya. Siguro kasi nahihirapan sa buhay. So siguro baka naghahanap to, if ever babae to, naghahanap to ng lalaki na, alam mo yun, kaya siyang sustentuhan, yung hindi siya mahihirapan. Kasi parang sawa na din to sa buhay, mahirap. Either kung babae man yan or lalaki. So for some of you, maaaring matagal mo na tong kilala, siguro childhood sweetheart kayo, childhood friend kayo. And ano pa ba? So kasi parang pangarap niya din naman na magkaroon ng maraming babae. Yun yung nakikita ko at nafe-feel ko dito sa reading na to. Hindi ko alam, naging trabaho niya ba yun? Kasi nga sabi ko sa'yo parang nakasanayan na niya, nakasanayan na ng katawan niya na maraming babae, maraming lalaki. Kumikita ba siya? So, hindi ko alam kung nagbebenta to ng laman. Or maybe dream niya talaga yun, na magkaroon ng maraming chicks. Kasi 'di ba pag sa atin, 'di ba, parang ang cool ba para sa mga kaibigan niya. Pero kasi hindi naman talaga cool 'yun, 'di ba? Dapat stick to one ka lang kasi baka makakuha pa siya ng sakit in the long run kapag pinagpatuloy niya pa yung pagiging niya, hindi kontento sa isang relasyon. So, I feel na yung iba dito is, nymphomaniac. So, may sex addiction na sakit. So, mas maganda kung naaano nyo na yan sa partner nyo or sa kung sino man yung tao na to na iniisip nyo, is mas maganda kung magpatingin na siya sa psychiatrist para mas mabigyan siya ng tamang diagnosis at ng treatment. Okay, so yun lang yung nakikita ko dito, pile number 2. So, hindi ko alam kung sino to, kung may kakilala ka pa or wala. Pero kung gusto mong magtanong, i-comment mo lang pile number 2 plus yung iyong yes or no question. Maraming salamat po sa iyong panonood and see you again on my next video. Bye-bye! At para naman po sa pumili ng pile 3, tignan natin kung bakit nga ba hindi nakokontento ang person mo. The Bouquet, The Grave, and The Crossroads. Meron din tayo ditong Shaman, Ancient Healing Wisdom. So, nakikita ko dito kasi may sineryoso dati yung person mo. As in, inalay niya dito yung lahat. Kaya lang kasi parang niloko siya nung babae or nung lalaki. So ngayon, natatakot yung person mo o yung tao na to, kung sino man yung iniisip mo na magseryoso. Kasi natatakot siya dahil baka saktan lang siya ulit. So actually, hindi pa totally healed yung person mo doon sa kanyang ex. So hindi ko alam kung ginawa ka lang or ginagawa ka lang panakibutas ng tao na to, kasi I don't see na seryoso siya. Kasi nandito pa siya sa stage na nagdadalawang isip siya kung seseryosohin ka ba niya or hindi. So yun yung dahilan, nasaktan kasi to. Kaya hindi ko alam kung gusto niya bang gumante. Pero yun yung dahilan. Nasaktan kasi siya ng sobra. Kaya natatakot na tong magseryoso, makipag-commit talaga sa isang seryosong relasyon. Siguro mag-usap na lang kayo kung yun yung nararamdaman ng person mo, kasi maayos niyo pa to.
Kasi ito lang yung humahadlang sa relasyon nyo. Okay? Iparamdam mo sa kanya, ipakita mo talaga na siya lang, na hindi mo siya lolokohin, na hindi mo siya sasaktan, katulad nung nangyari sa kanya mga past relationships. So, yun lang yung nakikita ko, pile number 3. So, sobrang direct naman nung sinabi ng mga cards doon sa naging sanhe kung bakit nga ba siya hindi nakokontento sa isa. Actually, parang hindi naman kasi to babaero. Ang nafe-feel ko lang dito is hindi siya, yun nga, ayaw niya makipag-commit sa isang seryosong relasyon. So, kung meron kayong relasyon ng tao na to, alam mo yun, baka hindi pa siya yung the one mo. So, yan lang po. Maraming salamat. At kung gusto mong magtanong, ilagay mo lang pile number 3 plus your yes or no question. Huwag po kayong paulit-ulit sa pagtatanong. So, kung natanong nyo na siya last time, ibahin nyo naman po. Kasi kayo yung maguguluhan kapag naging iba yung sagot ng tarot. Which is kasi binabasa ko lang po yung energy ng tinatanong nyo. It's either yung energy mo or yung energy ng person na tinatanong mo. So, kaya magbabago po talaga yun. Parang mood lang. Pabago-bago, hindi ba? So, yan lamang po. Maraming salamat sa iyong panonood and see you again on my next video. Bye-bye! Ingat ka!